streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. United Christian Artists of the Philippines. To unite Filipinos, create, influence, lead the Philippines to worship Jesus. A network of Filipino Christian artists and musicians. To honor God. To advance His kingdom. Through arts and music. An avenue of unity and camaraderie among Christian artists. To produce Christian music. From recording to publishing. Create live worship events, music workshops. Broadcast radio programs on UCAP Radio. Produce TV programs for social media and TV partners TBN Asia, Light TV, Hillsong Channel, and Philippine Bible Society. United Christian Artists of the Philippines. Kami ay narito, sama-samang magpupuri sa'yo. Isang katawan ni Kristo, mga tinubos ng isang dugo. Magmahal kami, yan ang nais mo. Magmahal ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarang dahil mamit sa'yo. Dahil lalalo ay pagmamahal mo. Sa aming lahat na umiibig sa'yo. Nawa ay masunuran, pagmamahalan. Dahil Diyos ng pag-ibig ang aming pinalikuran. Sama-samang magpupuri sa'yo. Isang katawan ni Kristo, mga tinubos ng isang dugo. Magmahalan kami, yan ay nais mo. Magmahalan kami ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarang dahil mamit sa'yo. Dahil lalalo ay pagmamahal mo. Sa aming lahat na umiibig sa'yo. Nawa ay masunungan, pagmamahalan. Dahil Diyos ng pag-ibig ang aming Magmahalan kami. yan ang puso, yan ang puso. Magmahalan kami. Ng pagmamahal na galing din sa'yo. Okay, sarang ng mamit sa'yo. Dahil lalalo ay pagmamahal mo. Sa aming lahat na umiibig sa'yo. Nawa ay masunod.
TBN Asia offers 24 hours of inspirational programming that appeal to a variety of people. Our programs include preaching, contemporary gospel music videos and concerts, health, fitness and lifestyle, children's educational shows, and animation. Our ministry aims to bring not only the good news through the TBN network to all of Asia, but to also bring God's love to the poor and the needy amongst us. Touch hearts, changed lives. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Welcome to today's broadcast of UCAP TATNB, Tinapay at Tubig ng Buhay. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Mapagpalang hapon po. Good afternoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang hapon sa lahat. Buenos dias sa Espanya. Mapagpalang araw po sa iba't ibang panig ng daigdig. Good morning sa United Kingdom, America, North America, hanggang Africa. Good morning sa mga karatig bansa, sa Asia, sa Australia. Good afternoon to everybody. Mapagpalang hapon po sa lahat. Purihin ng Diyos sa isang napagandang hapon na pinagkaloob po niya sa atin upang tayo'y magkasama-sama sa muling pagdiriwang ng kabutihan ng Diyos sa atin sa bawat araw. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yes. Yan, naririnig Yahoo! na kita, Bishop. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Isa na namang napakasaganang simula ng Martes para dito sa TATNB, sa UCAP Radio. Lahat Amen. po ng mga nandiyan dyan, yung mga ating mga early birds. Yan, mabuhay po kay Ate Rose Diola and Ninang Madam Beth. Yan, from Espanya. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, mapagpalang umaga po sa mga taga-Espanya. Andiyan si Ate Beth. Maaga sila. Yes. Si Rose Jola, salamat po dahil narito na from Cavite. Purihin ng Panginoon. Salamat sa pagkakataon na tayo po muling pinagtipon ng Diyos sa ating programa sa UCAP TATNB. Napapansin niyo po, wala si Kuya Zaldi sapagkat siya po ay naghahanda para bukas sa kanyang concerto dito po sa basking session. Yan. Dito sa UCAP TATNB lang po. Bukas Abangan po natin siya bukas. Abangan po natin yung iniihanda niyang 2 o'clock, Bishop, no? Alas 2 ng hapon. 2 to 4:30 po. Naghahanda po siya ng maraming kanta. Concert niya bukas. Suportahan po natin yung kapatid natin na to. Amen po. Yan po yung isa sa matagal niyang pinaghahandaan kaya hindi namin siya nakakasama ngayon. Yes, opo. Matagal na po siyang naghahanda dahil release na po yung kanyang album. Wow. Sa yung kanyang kauna-unahan niyang unang album po niya sa Christian Music Hub. Kaya kung nais niyo pong supportahan ang ating mga Pilipino Christian artists, please po, download na kayo ng Christian Music Hub. Mura lang po yan, 350 per year. Kwenta po kanina ni Bishop John Aber. 70 cents. Ni Tay John, 70 cents lang po bawat araw, no? Sulit Lahat na po sulit. ng kanta ng UCAP recording ay mapapakinggan nyo po. Sariling ating, gawang ating, Pilipino, tatak Pilipino, tangkilikin ang sariling atin. Yan Sigurado, po. mapagpapala po kayo at magiging pagpapala rin kayo Amen. sa ating mga Christian Yes. artists. Magiging blessing po kayo sa Filipino Christian artists. Kung tayo po ay lagi nagda-download ng mga Christian music mula sa iba't ibang banyagang bansa, no? Kilalang-kilala po yung mga awiting banyaga eh. Yun po yung pinapalo natin, yun po yung ginagamit natin sa ating mga churches. Ang nabibers po natin, napagpapala natin, yung mga foreigner.
Pero bakit hindi po tayo maging blessing sa ating mismong mga kababayan? Amen. Ang sarap pong umawit sa sariling wika. At hindi pa magastos. At hindi pa po magastos. Sulit na halaga lang. Amen. Palakpakan natin doon si Lord. Panahon na siguro, Bishop, kasi dumaan na yung pandemya, siguro panahon na para makita natin yung kakayahan naman ng ating sariling atin. Amen. Ating Amen. tangkilikin. Totoo po yan. Oo. Tangkilikin naman po natin yung sariling atin dahil yung anointing po ng mga Pilipino, ng mga awit ay hindi ho kayang tawaran. Amen. Grabe po when it comes to anointing. At wala hong ibang bansa na pagdating sa praise and worship katindi ng mga Pilipino. Lahat po ng mga banyagang preacher, lahat po ng mga pastor, evangelist ng iba't ibang bansa, pag pumunta po sila dito sa Pilipinas at nakita nila kung paano sumamba ang mga Pilipino, talagang blessed na blessed po sila. Wala silang makikitang ganung katinding sumamba katulad po ng mga Pilipino. Iba ang Pilipino pagka sumamba sa Diyos. Amen po ba ron? Palakpakan natin doon si Lord. Walang makakapantay po sa mga Pilipino when it comes to worship, sapagkat ang calling ng mga Pilipino to worship God, no? Noong pa man, wala pa po yung mga Espanyol dito. Tayo po mga Pilipino ay kilala lang mapanambahin. Kaya nga kilala yung word na bathala bathala, no? Ito po ay isang makapangyarihang Diyos na tinatawagan ng ating mga ninuno nung unang panahon. Sulat po ni P.J. Peta sa kanyang aklat. Nung dumating sila dito sa Pilipinas, nagulat sila dahil ang mga Pilipino nakatingala sa langit kapag nananalangin at ang tinatawag po nila Aba. Tinatawag nila yung Diyos nung panahon yun na Aba, sapagkat ang baybayin at Hebrew ay magkapamilya pong lingwahe. Pag inaral nyo po yan sa language, talagang magkamag-anak na mag-anak po ang Hebrew at ang baybayin. In fact, the oldest script in the world is no other than baybayin. Amen. Kaya kakaiba po ang wika ng Pilipino. So, hindi lang po yung pagdating sa wika, maging po sa mga awit, di ba? Sa mga paligsahan ng mga umaawit sa iba't ibang bansa, namamayagpag ang mga Pilipino when it comes to talent and gifting sa pagkanta. Amen. Yan po. Kaya wag po kayong mawawala bukas. At syempre, Bishop, huwag nyo kakalimutan kahit sa paglilingkod. Di ba? Nasa dugo na natin yan Amen. Amen. Ingat po tayo, Marami John. pong salamat sa aming mapagpalang tayo dyan dahil nagpamerienda po yan sa amin. Kaya amoy suka tuloy ngayon ako. yan po. Salamat sa lumpia. Salamat po sa napakasarap na lumpia. Grabe energy. Praise the Lord. To God be the glory. Ingat po sa biyahe. Papuntang Ingat po Baguio. kayo, Tatay papuntang John. Baguio. At sa buong team. Yan, salamat po dahil sila akit sa Baguio. Mayroon po silang isang kamanggagawa na ihatid sa Baguio at Laras Pray din po mamaya yung concert nila sa Baguio po. Magko-concert na po si Tay Jan sa Baguio. So, i-follow nyo rin po yung mga awit ni Tay Jan sa Christian Siyempre. Music Hub. Yan po ang isa sa mga sponsor. Salamat din po sa TBN Asia, sa UCAP Philippines, sa Philippine Bible Society na lagi pong andyan at kaantabay natin sa ating program dito po sa UCAP Radio Studio. Kung saan po ay narito po tayo sa 3rd floor ng Mylong Building, Amorzolo Street, Makati City. Wini-welcome po namin kayo sa 102 edition ng UCAP TATNB. 103 na, Bishop. 103. Hindi tayo natuloy nung Ay, Webes dito ba? Nung Webes, di ba? Saan po ba tayo Nag-open nagpunta? tayo. Nag-open tayo ng ministry, ng Webes sa Bible study. So, 102nd tayo ngayon. Yan. So, every Wednesday na po ang UCAP TATNB. Huwag po kayong mawawala. Every Wednesday, 4 to 5:30 p.m. Sa loob ng isang linggo, makakasama Yan po. nyo kami ng tuwing Miyerkules na lang po. Yan. Hallelujah. Glory to God. No, mapagpalang hapon po sa lahat ng mga naka-tune in na at sa mga mamaya po na mag-tune in pa, mapagpalang hapon din po.
Maayong adlaw sa Indong Gabos, sa mga kababayan ko sa Bicol at sa Catanduanes. Kuya Janelle, sa Bisaya. Isa pong maupay na kulop, hayang nga tanan, diha, at sa buong sulok ng mundo, yan, isang mapagpalayang Martes po sa atin. Amen. Buenos dias sa mga taga-Espanya. Purihin po ang Panginoon. No, excited din ako na talakayin yung ating topic ngayon. Amen. Ito po ay itutuloy pa rin natin sa Ephesians chapter 5, yung mga huling talata ngayon. Natapos natin yung tatlong bagay tungkol doon sa letter L, learn to walk in love, light, wisdom, spirit, and oneness. At yung tatlong tinalakay natin, yung letter R, remember to walk in love. It's chapter 5, verses 1 to 7. At pangalawa na tinalakay natin, yung E, expect to walk in the light, no? Verses 8 to 14. At tinapos natin po doon sa definitely walk in wisdom, sa verses 15 to 21. At may keyword po na wisdom. Ngayon tutuloy natin, may tatlo pa pong natitira pero isa lang po ang tatalakayin natin ngayon. Letter E, another E po. So may red na, dadagnan pa natin ng E ngayon, ready. Ready na. Yan po, evaluate the great mystery concerning Christ and the church. Verses 22 to 33 po yan. Okay po, evaluate the great mystery concerning church and the concerning Christ and the church. Brother and sister, ito pong verse na ito ay lagi po itong ginagamit ng mga pastor sa mga kasalan. Ako po, ang dami ko ng keyword na nagawa dyan eh. Merong kasal, merong kaisa, and so on and so forth. Pero ngayon, lalaliman natin. Kahit sa benediction, di ba, Bishop? Itong specific na verses from verse 22 hanggang 33, patungkol to sa, madalas itong nagagamit sa kasalan. Kasi patungkol to sa mag-asawa. Pero, the real intention of the writer, si Paul po, ay di ho pang mag-asawa. Yan po, ang tinutukoy niya dyan ay yung isang great mystery. Yung great mystery po. Ano yung great mystery na gusto kong halukayin ngayong hapong ito at makita natin na higit sa mag-asawa, may malalim pang ipinatutungkulan ang sumulat nito sa iglesia ng Efeso. Yan. So, kayo po ba ay excited? Amen. Yan. So, mamaya po, tatalakayin natin yan. But before we go, tayo pong lahat ay yumuko at sama-samang manalangin. Mapagpalang Diyos, aming amang nasa langit, nagagalak po kami na kami po'y muli mong tinipon sa hapong ito para sa panibagong programa sa 102 edisyon ng UCAP TA-TNB. Patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mahal na bansa. Salamat sa mga donasyon mula sa China, ang Sinovac na ipamahagi na at itinuturok na sa aming mga kababayan. Ganon din po sa donasyon ng AstraZeneca at sa mga bibilin pa po ng aming bansa para magamit ng aming mga frontliners, mga government official, at mga senior citizen na nangangailangan po ng immediate na bakuna or vaccine para may proteksyon laban sa tumataas na bilang ng mga affected ng coronavirus. Panginoon, nagagalak po kami na unti-unti bumubukas ang pintuan para sa aming ekonomiya. Higit pa po sa aming pinakakaasam ay manumbalik na po sa normal ang aming kabuhayan. Muli pong makabangon ang Pilipinas sa aming pong pagkakalugmok dahil sa kahirapan. Nagagalak po kami na sa pagkakataong ito, tinuturuan mo ang bansang Pilipinas na manalangin sa iyo. Hindi pumuna, hindi mamintas, hindi magreklamo, kundi dumulog sa trono ng iyong pagpapala at patuloy na itaas ang aming minamahal na bansa. Patuloy namin tinataas sa iyo ang aming Pangulo at mga kabineteng nagtutulong-tulong para miahon ang Pilipinas sa pagkakabagsak sanhi nitong pandemya.
Salamat dahil meron kaming Diyos na matatawagan, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tumutugon sa panalangin, Diyos na manggagamot, Diyos na nagkakalob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Patuloy po naming itinataas sa iyo ang bawat pamilya na ngayon ay nakakaranas ng kadukaan sa buhay, kahirapan, at patuloy na pagdarahop sa buhay. Marami pong nawala ng trabaho, maraming nawala ng hanap buhay, maraming mga pastor ang naapektuhan maging ang kanilang iglesia, maraming panambahan na nagsara. Mahabag ka po sa bayang Pilipinas. Hiningi po namin na patawarin mo ang aming bansa sa kasalanan laban sa iyo, pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng mga krimen, mga hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po ang aming minamahal na bansa. Maging ang corruption Yes, Lord. at pagnanakaw sa aming pamalaan, tinataas po namin sa iyo. Magising nawa ang aming mga opisyal na matuto pong ingatan ang kabangyaman ng bayan at magamit po ito sa kapakanan ng mamayan at sa kakaunlad ng aming bansa. Hiningi po namin na matutunan nila ang iyong nais sa tao, lumakad ng may kababaan ng loob, ipadama ang pagmamalasakit at kahabagan sa kapwa, at magpakita ng hustisya sa mamamayan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng pandemyang ito, natutunan namin na tumawag sa iyo. Marami pong mga mag-anak ang nagkaisa sapagkat sila'y sama-sama sa loob ng sambayanan. Marami pong iglesia ang lumakas ang pananampalataya. Marami pong mga pastor ang nahamon sa paglilingkod. Marami pong mga tao ngayon ang patuloy na tumatawag sa iyo, lumalapit at nagmamakaawa sa iyo. Hiningi po namin ang kasagutan ng 2 Kronika 7:14 na nagwiwika, "If my people that was called by my name shall humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and heal their land, forgive their sins, and heal their land." Father, we believe in your wonderful plan for all of us. A plan not to harm us but to prosper us and to give us hope in a future. We believe, Lord, that you allow these things so that everyone will go back to your throne, to your presence, to seek your face, to seek your presence. And we decree and we declare the prayer of Jabez unto our land, that you will bless us indeed. You will continue to enlarge our territories. You will put your arms upon us so that no evil will harm us. And most especially, Lord, we believe that you will give the desire of our heart. Patuloy po namin idinadalangin ang pagkakaisa sa aming bansa. Pagdadamayan, pagtutulungan. Mawala nawa ang pagpupolitika sa aming bansa. Magkaisa, tulungang iangat ang ekonomiya ng bansa. At patuloy po na magdamayan sa isa't isa. Hiningi po namin na patuloy mo pong katagpuin yung mga taong nasa bundok. Dalangin po namin na makipag-isa na sila sa aming pamalaan. Salamat po sa libo-libong mga taong labas na ngayon ay nagbabalik loob na sa aming lipunan. Mga taong nagrebelde sa pamalaan. Lord, naniniwala po kami na ang bawat pamalaan sa iba't ibang bansa ay iyo pong itinalaga. At ang sinumang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa Diyos na nagtalaga ng bawat pamahalaan. Patawarin mo po kami sa aming rebellious spirit, and we pray that you will teach us to humble before you. Salamat po sa mga kapatid namin na nagbabalik loob sa aming pamahalaan. Pagkaloban mo po sila ng pagbabagong buhay. Hiningi din po namin ang katagumpayan ng proyekto ng aming pamahalaan. Kalahati sa proyekto ng aming pamahalaan ay na matagumpay na pong natatapos. We pray, Lord, na lahat po ng programa ng aming pamahalaan, build, ay patuloy po na magtagumpay. Sapagkat sinasabi ng World Bank na dahil sa inilatag na ito ng aming pamahalaan sa kabila ng nagaganap na pandemya,
mabilis na makaka-recover ang aming bansa mula sa economic meltdown nito. Hinahangad po namin. In 2 years' time, muling babangon ang Pilipinas. Babalik sa 6% plus growth ang economic situation ng aming bansa. Patuloy po namin ipinamamanik sa inyo ang bawat bansa sa buong mundo that they will acknowledge the Lordship of Jesus Christ, that every nation shall humble themselves before God, and they will acknowledge that Jesus Christ is the Lord of Lords and King of Kings and Lord of their lives. Muli po, inaangkin namin ang katagumpayan sapagkat muli kang magpapagaling sa mga taong may karamdaman. Muli kang tutugon sa mga taong nananalangin sa oras na ito. Muli mong tatagpuin ang aming mga pangangailangan. At naniniwala kami that those who will listen to the word of the Lord today will be blessed. And they will learn to share this blessing also. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan na Jesucristo naming Panginoon at Tagapagligtas. And everybody says, Amen. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Yan po. Let's move on po. Katulad po ng sinabi ko, mas titingnan natin sa malalim na pananaw. Ito pong Ephesians chapter 5, beginning with verse 22 hanggang 33, no? Ito po ay tungkol sa madalas na ginagamit ng mga pastor sa mga kasalan. Subalit po, higit na may mas malalim na pakahulugan dito ang sumulat nito. Contrary to what many teaches, leaders or leadership in the home is not about power or control. Paul as mutual submission. Kita natin yan sa 5:21. Tinalakay natin noon. Nakaraan. Maintain submission to one another in the fear of the Lord. And calls husband to be Christ figures. Tinatawagan po ang mga asawang lalaki na maging kalarawan ni Kristo. And how did Christ lead the church? Ito po ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung paano pinamumunuan ni Kristo ang kanyang iglesia. He provided their needs. He taught them. He wept, healed, and died on the cross for His church. So gaano po kamahal ng Panginoon ang kanyang iglesia? Ito po ay kanyang inaalagaan, pinagkakalob ang lahat ng kailangan, tinuturuan, iniyakan, pinapagaling, at si Kristo'y namatay para sa kanyang iglesia. Spiritual leadership means giving up yourself for someone else. Maliwanag po yan sa 5:26. Hindi inalintanan na Jesus yung kanyang buhay. Kanino daw po niya ibinigay yung kanyang buhay? Para sa kanyang iglesia. It means assuming responsibility for the health and development of that relationship. Ang isang tao po na gustong kunin ang isang responsibilidad, gagawin niya ang kanyang makakaya para alagaan ang kalusugan at paglago ng samahan na yan. At yan po yung ating tatalakayin mamaya sa ating muling pagbabalik. Dahil po, higit yung makikita ang tunay na kahulugan nito pong sinasabi ni Pablo na great mystery. It is not just verses sa husband and wife. Hindi po ito mga talata lamang para sa mag-asawa, sa lalaki at sa babae. Meron pa hong higit na misteryo sa likod nito. So please stay tuned and we will be back for a reminder. Diyan lang po kayo at huwag kayong aalis.
to move, I will worship. I will worship. 'Cause every time I think of you, it tells me how I'm saved by grace. Every time I think of you, it tells me how I'm saved. Passion for Jesus, level up. Passion for Jesus, level up. Passion for Jesus, level up. Yeah, yeah. Passion for Jesus, level up. Passion for Jesus. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Welcome back to today's broadcast of UCAP TATNB, Tinapay at Tubig ng Buhay. Praise the Lord! John 6:35 says, I am the living bread. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never go thirsty. Yahoo! Si Jesus po ang tinapay ng ating buhay. Matthew chapter 4 verse 4, Man shall not live by the bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Yan. Layunin po ng ating programa ay makatanggap tayo ng sariwang tinapay at inumin para po masustain ang ating spiritual maturity. Mag-grow po tayo sa ubasan ng Panginoon. Amen. So, start na natin to, Kuya Janelle. May tanong tayo kanina. Yung pambungad ko pong tanong kanina, how did Christ lead the church? No? Ito pong ating talata ay magbubukas kung paano po pinangunahan ni Kristo ang kanyang iglesia. At ito po ang magbubukas din kung ano yung mystery na yon. No? Mapapansin nyo po sa verse, tingnan po natin yung verse, talon muna tayo, Kuya Janelle. Sa verse 31. Sige, basahin natin sa Tagalog. Chapter 5, verse 31. Tama po ba, Bishop? Dito sabi, 31 and 32. Yan. dahil dito, iwan na ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsama-sama sila ng kanyang asawa. Talagang di ko na maalis. At magsasama-sama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Last verse po, 32. 32. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Amen. Amen. Diba sa verse 31, sabi po sa English version, For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one plus. And verse 32 says, This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Kapag inaral nyo pong mabuti ang mga letters ni Paul, there are 8 great mysteries he revealed. Meron pong 8 misteryo na kanyang in-revealed. Wala po yan sa ibang mga apostoles. Hindi mo yan makikita sa sulat sa Gospel ng Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi mo rin makikita yan sa ibang mga sinulat ng mga manunulat sa Biblia. Si Paul lang po ang naglantad ng 8 great mystery. At isa sa mga mystery na yon ay narito po sa Ephesians. Ano sabi po doon sa binasa ko kanina sa verse 32? This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So kung titingnan natin, sumusulat si Pablo sa mga taga-Epeso, sinasaysay yung tungkulin ng asawa, lalaki, sa kanyang asawang babae. But later on,
Minob niya ito sa isang higit na hiwaga. At ang sabi sa verse 52, ito ang tinutukoy ko. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So yung kabuuan ng talata sa verse 22 hanggang 33, hindi lang po ito tumutukoy sa mag-asawa, kundi tumutukoy po ito sa higit na misteryo, ang kaugnayan ni Kristo at ng kanyang iglesia. So ano po ba yung misteryong nakapaloob sa mga talatang yan? Yan, iisa-isahin natin. Number 1 po, start with the letter S. Start with the letter B. Believe and submit to the Lordship of Christ. Again, I repeat, believe and submit to the Lordship of Christ. Verse 22, sabi dito sa English version, wives, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, and also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Verse 24, therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands and everything. So number 1 po, dito sa misteryo na ating uunawain, start with the letter B. Believe and submit to the Lordship of Christ. Higit sa relasyon ng mag-asawa ang tinutukoy dito ni Kristo. Bakit po? Yung kabig niya ng mga talata Sabi po niya, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Para daw po, katulad ng sa Panginoon. Pagkatapos sa verse 23, kung paanong ang lalaki ay pinuno o ulo ng kanyang asawang babae, ganun din si Kristo ang siyang ulo ng iglesia at siya ang tagapagligtas ng katawan. Alalaong baga, o sa ibang salita, therefore, subalit, ngunit, datapwat, just as the church, kung paanong ang iglesia ay nasa ilalim ni Kristo, ganun din naman, kayong mga babae ay magpasakop sa inyong asawa, lalaki sa lahat ng bagay. Yun po yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Tinatalakay niya na ang babae dapat magpasakop sa asawang, kanino daw dapat magpasakop, Kuya Jinel, ang asawang babae? Lalaki. Sa asawang lalaki. Pero, mas kinukumpara niya ito sa pagpapasakop na iglesia kay Kristo. So, higit na mas malalim, hindi lang to relasyon ng mag-asawa, ito'y relasyon ng iglesia kay Kristo. So, ginamit niya lang pala to, Bishop, na ilustrasyon. Yeah. Bilang That's para the mas point. mababaw siyang maintindihan. Parang mas madaling makintindihan natin yung kaugnayan natin kay Kristo, ginamit niya yung ugnayan ng asawang lalaki sa babae. Para mas sigit nating maintindihan, ano ba si Kristo sa buhay ng isang iglesia? Amen. Ganun naman po talaga ang ugnayan natin sa Panginoon, di ba? Siya nga, sa last day, siya po ang Yes. papakasalan natin Amen. Naku, lahat ng church. mukhang tinutumbok mo na yung Opo. natin, yung keyword Kasi may word kang binanggit na pakakasalan tayo ni Kristo Amen. sa Bawat huling iglesia. panahon, di ba? Opo. Yan, mamaya mas mahayag po yung ating nais na tukuyin sa aral ni Pablo o sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. So number 1 po, believe and submit to the Lordship of Christ. Di ba? Amen. Parang madaling magpasakop yung mga babae sa kanilang asawang lalaki. Pinaunawa, no? Anong pinaunawa? Pinaunawa ni Pablo na yung iglesia nasa ilalim ni Kristo. So, hindi natin pwedeng underin to. Kaya hindi pwedeng anderin. Nagkakataon lang po talaga minsan, di ba, sa mag-asawa. Meron talagang, hindi mo pwedeng iparehas yung relasyon mo sa Diyos tsaka sa asawa mo. Oo. Kasi minsan, yung babae ang mas nasusunod, di po ba? Lalo na kapag siya yung meron. Lalo na kapag may trabaho. Opo, lalo siya na yung- pag ang may malaking kinikita. At mayroong mataas na posisyon. Oo. Dito makikita natin, it's not about a power or control, no?
sa ano po, sa bansa natin ganun din eh. 'Di ba? Maaring mas matalino ka, mas magaling ka sa presidente natin. But when it's speaking about the authority, wala sa atin yung authority sa bansa. Nakanino yung authority? Kung sinong hinirang na pinuno, nasa presidente. So dapat tayo nagpapasakop sa ating presidente. Bakit po nalulungkot ako, maraming Kristiyano, maging babae man ito, o mga mamamayan man ito, dahil pakiramdam nila magaling sila, pinangungunahan nila yung husband nila, at ganoon din yung mga mamamayan, pinangungunahan nila ang mga pinuno nila. Binabatikos nila. At ito po ay higit na makasasama sa katawan ni Kristo. Sa atin po bilang mga mananampalataya, sapagkat hindi ito kalooban ng Diyos. Amen. Kung gusto nating gumanda ang relasyon ng mag-asawa o ng relasyon ng mamayan sa bansa nito, kinakailangang matutunan natin kung ano ang nais ni Kristo. Number 1, believe and submit to the Lordship of Christ. Mapagpapala po ang isang bansa kung ang mga mamayan ay nagpapasakop sa pinunong itinalaga ni Kristo. Kung sino man po ang naging presidente, niloob ng Diyos na maging pinuno yan. Amen. Kaya anumang klaseng pamunuan meron yan. Di ba? Magmula sa Roman Empire. Alam natin yan. Romans chapter 13. Submit to those who are in authority. Do not rebel against the authority because you are rebelling not against the authority but those or to the one who give them the authority. Kanino daw po tayo nagre-rebelde? Sa Diyos. Hindi doon sa presidente mismo o sa sino mang prime minister o sa sino mang pinuno eh. Sa Diyos na nagtalaga sa kanya bilang pinuno. Ganon din po sa tahanan. So kinakailangan maunawaan ng isa't isa na sa tahanan merong head. At ang head po niyan ay mga lalaki. Mga babae, hindi po kayo head. Yan. Ingat ka, Bishop. Nanonood si Hindi Mino. po. Nanonood si Madam Beth, ha? Mga babae, hindi kayo head. May biro eh. Sabi po, ang mga lalaki daw ang head. Ang problema, ang neck daw po, mga babae. Yun. Ano ba trabaho ng neck? Tagabuhat dan. Yung neck ang kumukontrol sa head. Pagka lumingon sa kaliwa yung neck, susunod yung head. Kaya nga, Bishop, pa nagdadrive ako, meron akong backseat driver. Ay, yun ang mahirap. Kaya madalas maraming nadidisgrasya. Kaya naliligaw lalo. Kaya maraming naliligaw kapag pinakikialan mo yung nasa manibela. Pag sinabi ng waist ko na turn left, siya turn right. So, ganun po. Maliwanag po ito. Hindi pwedeng mamuno ang babae, gaano man siya kagaling, gaano man siya katalino sa loob ng tahanan. No? Sa loob ng tahanan. Bakit po? Ikinukumpara ni Kristo yung authority ng lalaki sa authority ni Christ sa kanyang iglesia. Buti na, hindi nanonood nga si Madam Beth lang ang nanonood, Bishop. Believe and submit to the Lordship of Christ. Yes. Kaya kung gusto nating maging maganda ang pamilya, maging maganda ang ating bansa, let us learn to submit to the Lordship of Christ. Dapat magpasakop tayo kay Amen. Kristo. At kung sino yung itinaga ni Kristo na pinuno, pasakop po tayo. So maliwanag po, unang punto, believe and submit to the Lordship of Christ. Pangalawa, it starts with the letter R. Remember to acknowledge the love that purifies relationship. Sa verses 25 to 26, maliwanag na sinabi, husband, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Sino yung her na tinutukoy diyan? The church. 'Di ba? Ano ang sinasabi ni Pablo? Mga asawang lalaki, mahalin niyo ang asawa niyong babae. Kung paanong minahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Verse 26. Anong dahilan? So that He might sanctify or cleanse her
with the washing of water by the Word. Amen. So ano raw po yung pangalawang bagay? Remember to acknowledge the love that purifies relationship. Nag-comment na po si Madam Bishop, Madam Beth. Anong comment? Amen, Brother Janelle. Amen po, husband is the head of the family. Yan. Nagpapasubmit talaga si Ninang Beth. Yan. Salamat po sa mga submissive wives Yan. sa buong mundo. Sana all. Yahoo! The joke lang, Bishop. Sana all Sa driver, sa kotse lang ang asawa ko. Pero sa bahay, ako ang siga. Ikaw ang siga talaga. Praise God. Tigasin ako eh. Marami pong lalaking tigasin sa bahay. Tigasaing. Tagaluto, taga-pamalansya, taga-linis, taga-alaga, mga tigasin. Mabuhay ang mga tigasin dyan. Mabuhay ang mga tigasin dyan, ang mga lalaki. Pag sinabi ni Mrs. na maglaba ka, magreklamo agad ako, Bishop. Syempre. Oo. Huwag ka nga magulo dyan, nagsasaing pa. Akala ko sasabihin mo, hindi ako maglalaba. Kamamalansya ko lang. Gusto mo ba akong mapasma? Yan yung mga tigasin. Pero higit po sa lahat, eto po ang mahalaga. Remember to acknowledge the love that purifies relationship. Ang nagpapatatag sa samahan, pag-ibig. Hindi po kung sino yung ma-impluensya, hindi po kung sino makapangyarihan, hindi kung sino yung may Amen. pera, hindi yung kung sino ang marunong o matalino. Ang nag-purify sa relationship ay ang pag-ibig. Diba? It's a love and take. Hindi po pwedeng yung babae lang, hindi yung lalaki lang magmamahal sa asawa. Makikita mo dito, diba? Husband, love your wives as Christ also loved the church and gave himself for her. Binigay ni Kristo yung kanyang buhay para sa kanyang iglesia, which represents we as a body of Christ. Anong dahilan bakit binigay ni Kristo yung buhay niya? Yung kanyang buhay sa iglesia. So that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the Word. Amen. Kaya binigay ni Kristo yung kanyang buhay para sa kanyang iglesia. Para itong iglesia ay kanyang malinis sa pamagitan ng tubig na siyang salita ng Hallelujah. Diyos. Yun nga po, di ba, Bishop? Puting-puting raw yung isusot ng mga church kapag hinarap na tayo sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kaya Palakpakan pala natin ganun Diyos. yung suot ng mga bridal, di ba? Di ba? Kailangan ang white Traditionally, ang suot ng mga babaeng ikakasal, puti talaga. Mhm. Traditionally, no? Pero hindi naman ibig sabihin na dapat lahat ng kasalan niya na. Kasi may mga tao po, katulad ni Regine Velasquez, nung ikinasal siya, red ang suot niya. Merong isang gusto niyang matala sa aklat ng Guinness Book of Record, nagsuot siya ng itim na bridal dress nung kinasal siya. Kaya nalagay siya sa Opo. Guinness Book of Parang Record kabaligtaran. Kasi ang white, di ba, significant siya ng kalinisan. ng kalinisan. Bakit black yung kanya? Anong meaning? Gusto lang niyang malagay sa Anong word of record. Okay. Kauna-unahang babaeng ikinasal na ang damit Kasi parang ay kulay nagluluksa itim. nun, di ba? Baka nagluluksa. So, yan po. Mayroon na po tayong dalawang bagay na tinalakay. Bilang po natin. Una, believe and submit to the Lordship of Christ. Pangalawa, remember to acknowledge that love purifies relationship. Kailangan sa relasyon po may pagmamahal. At yung pagmamahal na yun ay pinatunayan ni Kristo nang ibinigay niya ang Amen. kanyang buhay sa kanyang iglesia nung panahon po Grabe. na tayo po ay makasalanan pa. So stay tuned po. Babalik po kami dahil lang po nais namin kayong mapaalalahanan. Stay tuned po. Passion for Jesus, level up. Passion for Jesus, level up. Passion for Jesus, level up. Yeah, yeah. Passion for Jesus, level up. Passion for Jesus.
pupuri ka sa akin, nagsusumamo. O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang tiyan, pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y niwalatiin. Ngalan mo'y sasambahin, nililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay papupurihan, pananungalan. Hindi mo ko iniwan, tapat ka ngang sandigan, nagsusumamo. O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang tiyan, pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y niwalatiin. Ngalan mo'y sasambahin, nililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y niwalatiin. Ngalan mo'y sasambahin, nililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y niwalatiin. Ngalan mo'y sasambahin, nililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y niwalatiin. Ngalan mo'y sasambahin, nililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Nililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Ikaw ay pupurihin. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan.
Welcome back to today's broadcast of UCAP TATNB, Tinapay at Tubig ng Buhay. Yan. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Palalahanan po natin yung ating mga taga-subaybay. Bukas po, please, support Kuya Zaldi sa basking session Opo. po. Alas 2 hanggang alas 4:30 po. Yung fresh na Opo. playlist ni Kuya Saldi, maririnig nyo. 8 po yung inihanda niyang aawitin bukas. Kaya may concert po si Kuya Zaldi dito sa UCAP Studio. 2 p.m. po. Yahoo! 2:30 2:30. po. Abangan nyo na abangan po natin bukas si Kuya Zaldi. Support him. Support our Filipino Christian artists. Hindi lang po si Kuya Zaldi, kundi lahat po Opo. ng Christian artists dito sa UCAP. Yan. At para po masuportahan natin sila, please, download na po kayo. Go to the Play Store at subscribe na po kayo. Saan? Type nyo lang po. Christian Music Hub. 350 pesos lang po yan sa loob ng 1 taon. Alam mo, Kuya Janelle, yung mga sinusundan kong mga vlogger, may mga binabayaran eh. May 450, depende sa ano. Yung isang attorney, nakalimutan ko yung attorney, tapos yung Sep TV, mayroon silang mga registration, 400 plus, mga ganon. Pag ka sa kanila, nag-member ka sa kanilang vlog. Rights po nila siguro. Oo. Meron silang mga membership, at meron kang privilege naman, talagang makakasama kanila doon sa mga gusto nilang i-offer. So, ganun din po sa atin. Kung nasusuportahan natin, iba nating mga vlogger, why don't we support our UCAP artists? Ibi-bless po natin sila through subscribing our Christian Music Hub po. So, naandyan po, libo-libo na po yung mga musikang Pilipino, originally composed by Filipino Christian artists at mga composer po. Yan. So, let's move on sa ating study. Yung una po, believe and submit to the Lordship of Christ. Pangalawa, remember to acknowledge the love that purifies relationship. Yan. Pangatlo po, start with the letter I. Intelligently, remind yourself to nourish and cherish your relationship. Again, I repeat, intelligently, remind yourself to nourish and cherish your relationship. Magmula po doon sa verse 27 hanggang 30, makikita po natin diyan. Bakit ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay sa iglesia? Bakit niya tinubos ang kanyang iglesia? Bakit minahal niya ang kanyang iglesia? Ito yung dahilan, no? Sabi sa verse 27, that he might, sabi po dito, present her. Sino yung her na tinutukoy dito? The church. To himself. So, tinubos ni Kristo itong church niya para ipresenta niya sa kanyang sarili. A glorious church. No? Present her to himself. A glorious church. Binanggit, a glorious church. No having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Grabe. Ang ganda rin sa Tagalog, Bishop. Sige, Tagalog. Basahin natin, Kuya Janelle. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia. Okay, ba't daw niya minahal at namatay para sa iglesia? Para daw po maiharap sa kanyang sarili. Ang iglesia. Ang iglesia na ano? Marilag. Marilag. Ano po yan. yung marilag, Bishop? Glorious. Marilag. Oo, grabe. marilag. Maluwalhati. Glorious, no? Marilag, ano pa? Banal. Banal. Walang batik. Walang batik. At walang anumang dungis. At walang anumang dungis. O kulubot. O kulubot. Grabe. Di ba? Ang bihira yun. Holy and without blemish. Ibig sabihin, perfect talaga, no, Bishop? Gusto kong liwanagin yan. We are not yet perfect and glorious church, but be a healthy church with the goal of righteousness, holiness, sanctification, Amen. and glorification. Amen. Dapat mayroon tayong goal. Amen. We are declared righteous to the death of Christ in the Amen. cross. Doon Ginawa tayo. kang matwid eh. Yun yung dahilan. Hindi ka naging matwid dahil gumagawa ka ng Amen. mabuti ngayon. Nung mamatay si Kristo at tinanggap mo si Kristo, hinugasan ka ng dugo ni Kristo, you are declared righteous before God.
Kasi kahit anong pagsusumikap natin, Bishop, Hindi natin kaya, no? yung perfect na sinasabi rito, yung walang anumang kulubot o anumang Oo. klaseng Hindi natin kaya yan. opo. Mamaya, mas maliliwanagan natin yan. So, yung righteousness ni Christ, it was imputed. Ibinihi Opo. sa'yo. It was imparted to you. And you have been justified. Pag sinabi mong justified, you were declared just as you do not have sin. Amen. Pag sinabing justification, you are declared na wala ng kasalanan. Lahat ng kasalanan ginawa mo, pinawi na ng Panginoon. Grabe. Binayaran na ng dugo ni Kristo. So, legally speaking, no, spiritually speaking, you are declared righteous and you have been justified. Amen. Hindi isang tao to. He is talking about the church, the body of Christ, the Catholic Church. When we speak about Catholic, I am not talking about the Roman Catholic Church. When I speak about Catholic, I'm speaking about the universal church. Pag sinabing Catholic kasi, ibig sabihin ng universal, yung lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo. Ano po ang nais kong ipakita dito? Intelligently remind yourself to nourish and cherish your relationship. Amen. We are declared righteous. So, meron po tayong dapat gawin. Sa verse 28 hanggang 30, ano bang sinasabi dyan? 28 po, so husband ought to love their own wives as their own bodies. Ba? Kung paano daw pong iniibig ng lalaki ang kanyang sariling katawan, ganun daw po dapat niyang ibigin ang kanyang Amen. asawa. He who loves his wife, love himself. Ang sino man nagmamahal sa kanyang asawa, minamahal niya ang kanyang sarili. 29, for no one over hated his own flesh, Amen. but nourished and cherished it, just as the Lord does for the church. Hallelujah. For we are members of His body and of His flesh and of His bones. Tingnan niyo po, pinapakita dito ni Apostol Pablo na kung paano iniibig ng lalaki ang kanyang katawan, dapat ibigin din niya ang kanyang asawa. At biglang kinabig ni Kristo yung ni Paul yung punto niya. No? Ano yung punto niya? Kung paano daw pong inaalagaan natin ang ating katawan, nino-nourish, chini-cherish it, no? Ganon din daw po si Kristo sa kanyang iglesia. So ito po yung lundo ng illustration ni Pablo. Ini-illustrate po niya yung samahan at pag-iibigan ng mag-asawa. At ang kabig po niya dyan, yung mystery na gusto niyang i-reveal. Amen. Na ito yung pagmamalasakit ni Kristo sa kanyang iglesia. Na itinuturing niyang kanyang katawan, kanyang laman, at kanyang buto. Imagine niyo po, kung gaano tayo pinaalagaan ni Kristo. Tayo daw po yung katawan, tayo yung kanyang lamahan, at tayo yung kanyang buto. Kaya si Kristo po ang gumagawa ng paraan para tayo i-glorify, para tayo ma-sanctify, para pag dumating yung takdang panahon na imimit na natin siya, maging karapat-dapat na tayong humarap sa Kanya. At syempre, it will happen through the works of the Holy Spirit. Amen. Yan. So bago tayo magpatuloy, may papakita tayong video. At nais po natin dyan sa video niya, pasalamatan yung ating mga kapatid na tumulong sa atin sa loob ng ilang buwan po. Nagpapasalamat kami doon sa mga taong to na tumulong hanggang matapos po ang taong 2020. Kaya gusto po naming pasalamatan kayo ng buong puso. Yan po. Tsaka shoutout na rin po, Bishop. Okay, Gusto kong shoutout po. Shoutout yung buong jail team kasi nagpaplano sila magpalit ng bagong uniform. Opo, yan. Ako, napakaganda yung uniform. Salamat sa nagpaplanong yan. Yan. Nawa, meron din makapagplano kung paano Sponsor. babayaran. Kung paano babayaran. Kasi 600 pesos po bawat isa eh. Kaya hindi ako makakomit ng yes eh. Medyo mahal yata eh. Kasi Oo, maganda eh. Maganda. Maganda Magandang yung klase. maganda yung tela, maganda yung imprenta. At binabati din po natin si Evangelist Ami Recto. At Hello ang po. kanyang asawa po si Reverend Evangelist Art Recto po. Maraming po salamat. At syempre, Bishop, yung bago nating kasama, si Pastor Arturo Ferrer. Yun, Yan. Arturo Hello po. Ferrer. Yes. And Claudio
May mga bago tayong kapatid na nagko-comment. Claudio Gadoy, amen tayo dyan. Si Deacon po, ating Yan. Deacon po yan sa ating main church, si Claudio Gadoy. Hello po. Brother Claudio, absent ka ng meeting natin, ha? Yahoo! Kaya dito siya bumabawi. no? Buhawi ka ngayon, Kuya Claudio. Salamat. At narito ka ngayon. Okay? So, watch po natin tong video na to. At nais po namin ipaabot ang pasasalamat sa bawat isa. To God be the glory. You alone are worthy, Lord. When you alone deserve the praise. Jesus, high and lifted up. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. At hindi nagagalit na Diyos sagana sa kanyang biyaya. Lumalapit po kami sa araw na ito, na sa lugar na ito, sama-sama po kami na itinataas ang lugar na ito. Ang pagkakaroon ng Presinto 1, ng Pretil, PCP, salamat po. Maliwanag mo kinakasangkapan ang lugar na ito upang makarating. Hindi lamang na malaman nila ang pangalan mo, kundi maranasan nila ang kayang gawin ng pangalan mo. Amen. Salamat po. Pagkat sa araw na ito ay meron kang bago sa amin na itatampo. Akin ka na lang ang dinadasal sa araw-araw. Akin ka na lang, akin ka na lang, at maghintay hanggang akin ka na. Ako pa ba'y iibigin pa ang dinadasal? Makikiusap na lang, akin ka na lang, giliw. Akin ka na lang, ang dinadasal sa maghihintay hanggang aking ka na hiling. Aking ka na lang. Wala na ako narinig ka. Praise
Kaya na, may 1 million view. Saan ko ito lalagay? Ayan. Wala, hindi tayo makikita dapat eh. Oh. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Praise the Lord! Welcome back to today's broadcast of UCAP TNB, Tinapay at Tubig ng Buhay. To God be the glory. Hallelujah! Yan po. May dalawang punto pa tayong tatalakayin, Kuya Janelle, bago tayo magtapos sa panalangin. Okay, yung number 1, believe and submit to the Lordship of Christ. Pangalawa, Letter R. remember to acknowledge The love the love that purifies relationship. And letter I, intelligently remind yourself to to nourish and and cherish your relationship. Now, letter D, pang-apat. Develop the essence of being one. Again, Amen. develop the essence of being one. Yan. Maliwanag na ipinakita dito ni Pablo sa verse 20, verse 31. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Nais ng Diyos na ang relasyon ng mag-asawa ay maging isa sila, no? One body, hindi na sila dalawa. The same Hebrew word na kinuha ng Bible na oneness ng mag-asawa sa oneness ng God. The Father, the Son, and the Holy Spirit, no? There are 3 personality in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, but they are one. Ganun din, may dalawang persona, lalaki at babae, but they are one. So, dito pinapakita ni Kristo na dapat magkaisa, hindi lang mag-asawa. Sapagkat ito yung greatest prayer ni Jesus sa John chapter 17, that all believers in the future shall be united. Amen. Be one body. Isa lang katawan eh. Alam mo, hanggat hindi nagkakaisa ang katawan ni Kristo, mahirap bumalik si Lord. Kasi ito yung mag-unite sa atin as one body. Dapat mawala na yung yung barrier sa Division. mga barriers, division, walls, partition. Dapat may bridge para isa na lang. 'Di ba? Naalala mo yung sinabi ni John, Lord, may nakita kami nangangaral patungkol sa iyo pero hindi natin kasama, pagbawalan ba natin? Ano sabi ni Kristo sa kanila? Ang hindi panig sa atin ay laban sa atin. Subalit ang panig sa atin ay hindi laban sa atin. So, binibreak ni Jesus doon yung partition. Dapat ang church magkaisa. Kaya anumang klaseng churches yan. Kay Full Gospel yan, Pentecostal yan, Baptist yan, Evangelical yan, etc. Alam mo kung bakit hindi pa ho natin mapag-isa ang mundo? Kasi yung church po, watak-watak pa hanggang ngayon. Mismo yung church, watak-watak. Kaya nga po, pag tinignan natin yung sekta sa Pilipinas, akala mo kalamay, pero isa lang naman. Oo, di ba? Di ba, Bishop, yung kalamay, pag hinati-hati, ang dami. Nakakalungkot na di ba? Nung 1980s, nung mag-register kami ng sect para sa registration sa church, during that time, 50,000 na ang naka-registered sa sect, ha?
ng mga independent churches. Bukod pa yung mga mainstream churches, no? Syempre, andyan yung Catholic, Iglesia ni Cristo, andyan yung Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, mga major yan eh. Pero yung tinutukoy doon, yung mga independent churches all over the Philippines, 50,000 na during that time. How much more? Ilan ngayon yung mga independent churches? So, hanggat hindi po nade-develop sa body of Christ, yung oneness na yon, we will never become united. Ewan ko Yan lang, ang Bishop, nakakalungkot. kung natatandaan nyo yung nagalit din sa Apostle Paul, sabi niya ganun. Kampi-kampi sa Corinthians, di ba? Ako, kay Apollos. Kay Apollos, kay Pedro, kay Pedro. Kay Pedro, kay Pablo, at may nagsasabi kay Kristo pa. Yan yung Opo. issue sa 1 Corinthians chapter 1. Ang sabi niya May ganun, division sa church. Di ba? Bakit? Nahati ba si Kristo? Tama, di Yun ba? yung pinagtataka niya. At kuminsan, ganyan din sa body of Christ, di ba? Lalo na pagka marami yung pastoral staff, nagkakanya-kanya ng kakampiyan di ba? Kung sino yung malakas na pastor at mas malapit siya, dun siya. Di ba? Aliado. Kung saan siya may pakinabang, dun siya. Di ba? Opo. Doon sa wala siyang pakinabang, bahala ka na sa buhay mo. Doon ka sa kakampi, doon sa may pakinabang. Kapag ganyan pa ang ating kaisipan, Christ will never return. Sad to say talaga, Bishop, may mga malalaking church, di ba? Hindi natin tutukuyin, pero alam natin na yung ibang galing sa mga ganyan church. Pag dumadating sa church, alam mo kung anong klaseng espiritu yung dala nila eh. Oo, yung mindset nila. Opo. Kami lang, di ba? Sila lang. Lalo na po yung mga mega churches, forgive me po. Minsan yung mga mega churches, sila pa yung hindi nakikiisa doon sa mga maliliit na mga churches. Pero time na. Ngayon na. So it is the right time po to develop the essence of Amen. being one. We are one body of Christ, one baptism, one Lord, one God, Hallelujah. one baptism, one Savior, one Spirit. Pag nangyari na to, sigurado. Ay darating na si Lord. At saka, yung bansang Pilipinas, napaka-imposibleng di Amen. umunlad. Amen. Lalo na sa bansa, di ba? Amen. Pagka nagkaisa po, walang imposible. And last na nawawalang letra, Kuya Janelle, ano nawawala? Letter E. Letter E. Grabe. Experience and exercise the love that conquers all. Ulitin ko po. Experience and exercise the love that conquers all. Dapat maranasan natin yung pag-ibig na yon at gawin natin yung pag-ibig na yan na nagtatagumpay. Sabi sa verse 32, "This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respect her husband." Kung mamahalin ng lalaki ang kanyang asawang babae, dapat yung babae po may respeto sa kanyang asawang Amen. lalaki. Alam mo, ito yung ugat ng maraming alitan na mag-asawa. Kasi kung magsalita, minsan yung babae walang respeto sa asawang lalaki, at ganun din naman yung lalaki, kung magsalita parang wala ng pag-ibig sa babae. So, anong nangyayari po? Nasisira ang samahan. Ano yung letter E? Last but not the least, Experience and exercise the love that conquers all. The one that binds Christ and the church is no other than love. Yung nagbibigkis sa iglesia at kay Kristo ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya pag Amen. binasa natin Romans 8:31, no one can separate us from Amen. the love of Christ. Tribulation, famine, nakedness, Amen. kingdom, deep, di ba? Or heights, tribulation, etc., etc., Satan, or anything. No one Amen. can separate us from the love of Jesus, because we are more than conqueror Amen. through Him. At gusto ko rin yung katunog din ito, Bishop, ng love daw can cover multitude of sins. Amen. Sabi naman ng Peter yan. Love covers multitude of sin. Challenge lang po, bago mag-pray si Kuya Janelle. Our good relationship to Christ and to the church brings a stronger relationship to one another. Amen. Ulitin ko po, our relationship to Christ and good relationship to Christ and to the church brings a stronger relationship to one another. What is that great mystery? The great mystery is the church is the bride Amen. of Christ.
Grabe. Yan. So po, diyan po, magtatapos po tayo sa pamagitan ng isang panalangin. So, ang binuo natin, Kuya Janelle, anong keyword natin? Bride. Bride. That is Ayan. the great mystery. The church is the bride of Christ. Salamat po sa mga nakaantabay at nakatupad. Bishop, natapos nila yung ating keywords. Wow, praise the Lord. To God be the glory. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin. Alam niyo, Bishop, napakalaking salita na kapag ang isang iglesia talaga nagkakaisa sa Panginoon. Amen, Jesus. amen. Yun po siguro ang inaantay ng Panginoon eh. Yun na lang yung natitirang dahilan kung bakit siguro hindi pa naririnig ng buong bansa yung mabuting balita. Di ba, Bishop, ayun ang requirements niya. Hanggat hindi raw naririnig ng buong Amen. bansa yung mabuting balita, hindi pa siya babalik eh. Yes, totoo yan. Siguro, kapag nagkaisa na, yan yung kanyang mga iglesia, napakadali ng ibahagi. Madali na kasi nangyayari, nagkakanya-kanya, di ba? At saka, Bishop, doktrina yung ipinipreach eh, hindi na yung si gospel Christ, eh. Opo, hindi yung si gospel. Christ eh. Kaya nga po, we need to understand that all believers is only one body of Christ. Amen. At yung body of Christ na yan, yung believers na yan, ay asawa ng Panginoong Jesus. Amen. And we need to protect the church or the Yan. body of Christ. So let us pause for a moment at tayo magtapos sa panalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, mga kapatid. Ibigay natin sa Panginoon yung katagumpayan, kapasalamatan Hallelujah. sa Thank you, Lord. pagtatapos ng ating gawain para Praise you, sa Jesus. araw na ito ng Miyerkules. Glory to God. Hallelujah, Lord. Purihin ka po, Panginoon namin Diyos na dakila. Purihin ka, Ama, sa iyong mga salita, sa iyong mga gawa, sa iyong mga inihahanda. Higit sa lahat, Panginoon, sa iyong napakadakilang pag-ibig sa amin. Amen. Tunay po, Panginoon, na wala pong sayang sa mga salita mo na iniwan mo sa amin para sa araw na ito. Praise God. Thank you, Jesus. Pinakamalaking naiisin mo na matutunan namin mga anak mo, na mga iglesia mo, Panginoon, Hallelujah. walang iba kundi kami po, Panginoon, ay magkaisa. Thank you, Lord. Itakwil na po namin, Panginoon, yung pagkakabahabahagi. Hallelujah. Bigyan po namin ng daan, Panginoon, ang yung spirito Amen. na makapanaig sa aming mga iglesia. Praise Alisin mo po, Jesus. Panginoon, yung matagal na nagiging hadlang upang ikaw po, Panginoon, ay hindi pa makarating, makabalik sa amin. Salamat po dahil sa iyong mga salita. Unti-unti, nagkakaroon kami ng kaunawaan sa kadahilanan, Panginoon, ng iyong pagbibigay ng buhay para sa amin. Walang iba, Panginoon, kundi upang kami madalisay, upang kami luminis, at higit sa lahat, upang kami maging katanggap-tanggap sa iyo sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Salamat po sa walang humpay na pagpaparanas mo sa amin, Panginoon, ng napakayamang karunungan, kaalaman, habang kami, Panginoon, ay nag-aaral lang yung mga salita. Salamat po sa iyong buting abang lingkod na patuloy mong kinakasangkapan upang marinig namin, Panginoon, yung mga mahalagang bagay na dapat pa namin maidagdag sa aming buhay pananampalataya. Thank you so much, Lord. Sabi mo rin po sa iyong salita, dahil sa pakikipag-isa po namin sa iyo, alam po namin, Lord, na kung wala ka, hindi kami magkakaroon ng kapanatagan na makatawag sa iyo na bilang Ama namin at hindi kami maaaring makalapit sa iyo. Salamat po dahil sa iyong banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, kung bakit kami, Panginoon, ay patuloy pang lumilinis at patuloy pang nadadalisay. Salamat po sa presensya mo na naghatid sa amin ng kagalakan, kaaliwan, upang hindi kami mabigatan, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawang pagsasaliksik at pag-aaral lang yung mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng ito ay maiselyo sa aming mga puso't isipan. Magamit namin ito, Panginoon, hindi lamang pang sarili naming kapakanan. Higit sa lahat, Panginoon, maibahagi din namin ito sa mga taong nakapaligid sa amin. Lalo-lalo na sa mga wala pang tamang tunay na pagkaunawa at pakikipagrelasyon sa iyo. Thank you so much, Lord, na ipinaunawa mo rin sa amin na kung gaano namin iniibig yung aming mga katawan, ganun din dapat namin ibigin yung aming mga asawa. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, ikaw po, na siyang aming Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. Yes, Lord. Higit dapat namin makita, Panginoon, yung pagrespeto. Higit naman dapat namin makita yung pagpapahalaga sa mga ginawa mong pagtubos sa amin. Thank you so much, Lord. Dahil sa bagay na yan, mapapanalanigan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Na darating ang oras, sabi mo po, Panginoon, sa iyong mga salita, babalikan mo po kami. Bawat iglesia, Panginoon, ay
ay iyong titipunin. Kami po ay dadamitan mo, Panginoon, ng puting-puting damit upang sa pagharap namin sa altar, Lord, kami hindi masumpungan marurumi, kundi kami masumpungan dalisay. Salamat Amen. po, Panginoon, Yes, Lord. sa Thank you, kapangyarihan ng iyong mga tinapos na gawa kung bakit kami, Panginoon, nagkakaroon ng kapanatagan sa lugar na ito Thank you, upang Jesus. makapagbahagi din kami, Panginoon, ng Glory to katotohanan patungkol sa iyong mga salita. Hallelujah. Salamat po, Ama. Bagamat ang pagparot pa rito namin, Lord, sa panibagong slot namin dito sa programa ng TATNB sa UCAP ay isang araw na lamang. Salamat dahil pinupuno mo, Panginoon, yung oras namin sa lugar na ito Amen. Praise upang the Lord. masiksik pa ng husto, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yung aming mga pagkauhaw sa iyo upang kami maibsan sa aming pagkagutom sa pamamagitan ng tinapay at tubig ng buhay sa iyong mga salita. Thank you, Lord, sa oras na ito na naging saksi kami sa katagumpayan ng iyong balalagawain para Amen. sa araw na ito. Amen, amen, Lord. Ang lahat po, Panginoon, ng mga kapatid namin pa na may idinadaing, lalo-lalo na yung anak ng aming kapatid na si Yes, Pastor Pastor Philip. in the name of Jesus, Yes, we Lord. ask for ano man yung healing seizure, in the name Lord, of Jesus. na nararanasan ng batang we ito. rebuke the spirit of sickness Sa pangalan mo po, Panginoong Isus. in Jesus. Sabi mo po, sa pamamagitan ng iyong sugat at latay, kami po'y tuluyan mo ng pinagaling. We ask healing. Lord, sa iyo po namin Sa lahat, anak sa iyong ni mga Pastor kamay Philip, namin in the ipinagkakaubaya name of Jesus. ang buhay ng batang ito. Hallelujah, hallelujah. Sapagkat siya po, Panginoon, ay bago silang pa lamang, nawa Yes, po, Lord. protektahan mo siya, Panginoon. In the name of Jesus. Sa lalo-lalo na yung mga doktor na hawak Cover, sa batang ito, Lord, Lord. with your most Protektahan precious mo po ang batang ito sa In the anumang name of Jesus. uri ng pananalanta, Panginoon, o salot ng virus sa pangalan mo po, Panginoong Isus. Yes, Lord. At even din, Lord, yung aking panganay na anak kay Jedy, Panginoon, patuloy po, Lord, sa kanyang nahihirapang pagdumi. I pray, In Lord, na sa Jesus' pag-uwi name. ko mamaya, In Jesus' name. madatnang ko na siya masigla. Hallelujah. Madatnang ko na siya, Panginoon, na Yes, oh God. nagpupuri muli sa iyo, Panginoon. Yes, the Lord. Salamat Yes, din po Lord. sa mga kapatid pa namin na iba na hindi ko man nabanggit yung kanilang mga pangalan, especially kay Sister Joanna T. At sa mga iba pa naming kapatid na nakakaranas, Panginoon, ng iba't ibang uri ng sakit. I pray, Lord, na sa mga oras na ito, ikaw po ang humipo sa kanilang mga nararamdamang kirot o sakit sa kanilang pangangatawan. Hallelujah, hallelujah. Salamat din po, Ama, sa buhay ng mga kapatid namin, Panginoon, na naging kaisa namin sa lugar na ito. Buong programa ng UCAP Radio, patuloy po, ikaw lamang yung maitanghal namin sa lugar na ito. Thank At you, sa buhay Jesus. ng mga kapatid namin na nagiging kalakip ng programang ito, lalo-lalo na sa bawat isa sa UCAP staff, Panginoon. Hindi po namin mabanggit isa-isa kanilang mga pangalan. Salamat po dahil sa mga buhay nila, nagiging mas mainam pa, Panginoon, yung bawat programa sa lugar na ito. Thank Sa you, Studio 1 and sa Studio 2. And I Yes. pray then, Lord, para bukas sa basking session ni Kuya Saldi Carlos. Amen. We We claim pray, the Lord, victory na ngayon pa lamang, in Jesus' Lord, name. ay nagdiriwang na po kami ng katagumpayan para sa iyong Hallelujah. pangalan. Hallelujah. Hallelujah. At nawa po, Panginoon, sa aming pag-uwi, patuloy po yung presensya mo na patuloy na magdala sa amin sa lugar kung saan mo kami nais patunguhin, Ama. Ito lamang po ang aming dalangin sa natatanging pangalan ng Kasi Jesus at kasama po ng iyong Santong Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. To God be the glory. Amen. Amen. Sa ngalan po ng PCMI Manila at buong PCMI family, Focus International Brokerage Yes. as was Betty. Ito po ang inyong mga lingkod, Kuya Janelle Zulum. And Bishop Chaplain Larry de los Santos. Laging nagsasabi, we love as one, we work as one, we serve as one, we win as one. And together as a nation, we healed as one. To God be all the glory. Salamat, Kuya Yeah. Joseph. See you again on next Wednesday. Yan. And tomorrow, PSL. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan.